Magandang gabi po sa inyong lahat. Kung meron man pong isang magandang katangian na mayroon si Sakeo, sa kabila po ng kanyang pamumuhay, sa kabila po ng kanyang hanap buhay, ay ang kanyang kagustuhang makilala si Jesus. And that is one good thing about him, that in spite of his wickedness, his desire to meet the Lord. He wanted to see Jesus. Sabi po ng ilang mga Bible scholars, bakit daw po ba gustong makilala ni Sakeo ang Panginoon? Ito ba'y dahil gusto niyang magbago? Ito ba'y dahil meron ng namumuong pagbabago sa kanyang kalooban? Hindi. Zacchaeus wanted to meet the Lord because of curiosity. He is just plain curious. Bakit? Sikat na po ang Panginoon ng mga panahon na yon. Marami nang nakakakilala kay Jesus. At sigurado, maraming bagay nang nabalitaan sa Sakeo tungkol sa mga milagro at himala na nagawa ng Panginoon. Kaya't yun po yung dahilan kung bakit sa kabila ng kanyang pamumuhay, sa kabila po ng kanyang masamang gawa, nais niyang makadaupang palad ang Panginoon. Subalit may problema. Ano po yun? He cannot see Jesus. Hindi niya po makita ang Panginoon. At marami pong dahilan kung bakit nahirapan si Sakeo na matupad yung kanyang ninanais. Una, dahil siya po ay pandak. He's being small in stature. Alam nyo, yung pagiging pandak, hindi lamang po yun physical description of Zacchaeus. Isa rin po yung panghahamak. Hindi lamang nilalarawan yung kanyang size, kundi hinahamak yung kanyang pagkatao. Hindi po makita ni Sakeo ang Panginoon dahil siya'y pandak. Maliit na nga, minamaliit pa. Pangalawa, hindi lamang yung kanyang pagiging maliit ang naging dahilan kung bakit hindi makita ni Sakeo ang Panginoon. Naroon din ang malaking hadlang ang mga tao. He wanted to see the Lord, but of course, many despised him. Many hated Zacchaeus. Na parang ang tanong ng mga tao, anong ginagawa ng taong ito? Hindi ba ganun po tayo minsan aminin ninyo? Pag meron po tayo nakita sa loob ng simbahan na medyo alam natin yung buhay, sabihin natin, bakit nasa simbahan yan? O bakit nandito yan? Kaya nga hindi ba, no? Tabi-tabi po. Minsan pa nga po, nagiging dahilan pa yan na hindi tayo magsisimba. Sasabihin po ng mga tao, yung mga nagsisimba, ako, masama ugali niyan. But there is one difference with that kind of people, the crowd, with Zacchaeus, their desire to see the Lord. Pero dahil nga po yung mga tao, isang malaking hadlang, hindi kagad makita ni Zacchaeus ang Panginoon. Pero pansinin po ninyo, dahil hindi makita ni Zacchaeus ang Panginoon, si Zacchaeus wais. Dahil siya po ay maliit at pandak, hindi pwedeng hindi niya makita ang Panginoon na magdaraan sa kanyang lugar. Kaya ano pong kanyang ginawa? Umakyat sa isang puno ng sycamore. And that climbing of the sycamore tree, my dear friend, was really a life-changing for him. It was a moment that truly changed his life. Bakit? Hindi lang po dahil nakita niya si Jesus, kundi nagpabago ito ng kanyang buhay sapagkat nakita siya ng Panginoon. You see, all the while we thought it was Zacchaeus who is desiring to meet the Lord. But it is the other way around. It was Jesus. He wanted to see Zacchaeus. Kaya hindi ba anong sabi niya? Bumaba ka dyan. Magmadali ka. Ibig kong tumuloy sa iyong tahanan.
Alam nyo, napag-isip ko, kung sakasakaling, alam nyo, una, pinanghinaan ng loob si Zaccheo dahil sa pangmamata ng mga tao sa kanya. Napakapandak. And please notice how he was described, not by his name. Ang sabi, isang makasalanan. Pero kung tumigil po si Zaccheo sa kanyang kagustuhang makita ang Panginoon at hindi niya po naisip na umakyat ng punang sikomoro, siguro hindi ho magbabago yung kanyang buhay. At sigurado tayo, hindi niya makikita si Jesus. Kaya siguro sa misang ito, kagaya ni Zaccheo, marami rin po tayong pinagdaraanan sa buhay. Marami rin po tayong mga kahinaang dala-dala. At ang malungkot pa dito, lalo pang pinapabigat ng mga tao sa ating paligid. Pero ano po ang binibigay na paanyaya? Ano po ba yung puno ng sikomoro na dapat nating akyatin upang makita natin si Jesus? Ano po kaya yung puno ng sikomoro na dapat nating pagsumikapang puntahan nang sa gayon makita rin tayo ng Panginoon? Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, marami pong puno ng sikomorong pinapadala ang Panginoon upang ating pagsumikapang maakyat. Nang sa gayon, sa bawat pag-akyat sa puno ng sikomorong ito, magbabago ang ating buhay. May mangyayaring pagbabago. And if Zacchaeus had not climbed the tree, probably he would still be counting monies. He would still be hated and despised by many, being a tax collector. Salamat sa Diyos. Salamat sa pagsusumikap ni Zaccheo. Salamat sa puno ng sikomoro. Nang dahil sa mga ito, nagbago ang buhay ni Zaccheo. Kaya sa misang ito, isipin po natin, ano po ba yung mga puno ng sikomoro na dapat nating akyatin? Pangalawa, hindi po tayong siyang unang naghahanap sa Panginoon. But it is the other way around. It is Jesus who would always take the first step, who would always take the initiative so that He may find us. At panghuli, sa bawat pag-akyat natin ng puno ng sikomoro, kung ito'y ating lamang pagsusumikapan, isang pagbabago ang mangyayari sa ating buhay. At ang pagbabago ngayon, hindi lamang natin makikita si Jesus, kundi kahit si Jesus, makikilala at makikita kung sino tayo. Amen.